magluto ng ginataang laing at gulay-gulay para makatipid. Kinumusta ko nga po ang dahon ng laing kung tuyo na. May balak po akong magluto para ipakita ang paraan ng pagluluto dito sa Cavite. Ang ganda po ng sinag ng araw ngayong umaga. Kahit po nakabili ng karne ng baboy at manok ang husband ko, ay kailangan pong magtipid. Kailangan pagkasyahin iyon sa isang buwan. Charot! Isa-isa pong balatan ang tangkay ng pinatuyong dahon ng laing. Dapat po ay tuyo sa araw ang mga dahon para maging maayos ang pagkaluto. Then, ihiwalay po ang tangkay at dahon. Kung madami po yan, isa-isa pong babalatan. Iwasan pong mapadikit sa balat ang dagta ng tangkay ng laing dahil makati po yan sa balat. Kung may sarili po sanang lupa at paligid na pwedeng mapagtaniman ng gulay, napakatipid po kapag gulay-gulay lang yung uulamin, masustansya pa. Yan po, tsaga-tsaga. Akala yung madali lang magluto ng ginataang laing. Siguraduhin pong malinis ang kamay pag nagbabalat ng laing. Pwedeng hugasan at patigisin ang tubig. Kung 2 days mapatuyo ang mga dahon, mas okay po. Habang nagbabalat, kailangan kausap mo ang mga anak mo para hindi ka mainip. Magkayod ng niyog para sa gata at ito ang magsisilbing sabaw. Ilagay ang hiniwang sibuyas, bawang at luya. Lagyan ng paminta at asin. Ayan po, kapag kumukulo na ay ilagay ang tangkay ng laing. Ilagay ang dahon. Huwag pong hahaluin, then ilagay ang ginayat na sili. Kapag medyo nabawasan na ang sabaw, pwede nang haluin. Paigahin at dapat kontrolado ang apoy para hindi po masunog ang ilalim. At yan, hindi lang po dapat marunong tayo kumain, dapat marunong din magluto para sa mga anak. Kung bibilhin po, mahal po ang per takal niyan. At masarap pong kapartner niyan ang tuyo or daing na bangus. At isda na paborito nyo. Masustansya na pagkaing Pinoy. Kain po tayo. Bye and thank you for watching.